Maliit man daw ang kinikita nila sa wrestling, hindi raw matatawaran ng sayang idinudulot nito sa kanila. Pero hindi ba nagiging, in a way, mas special yung craft ninyo because you're doing this not just for the money, but because it's your passion? Diba? Hindi nababayaran yung passion eh. Diba? Parang kapag pera-pera lang yan, diba? Mas madaling, okay, tatama rin ako kasi gagawin ko lang to for the money. Pero if you're doing this for another thing, for something deeper, then it becomes more special and more lasting. Rewarding. I feel more proud and feels like I did that. It's not because I need to get money out of it. It's not because I want more followers or fans because of it. It's just because I want to. So whenever I get something, it just feels so nice because the fans support me for just living my dream, which just feels heartwarming. Hindi lang pagandahan ng moves at paangasan sa ring, pabunggahan din sila ng kanilang mga wrestling gear. Kaya para makatipid at masiguradong maganda ang kanyang gear, siya mismo ang nagde-design ng kanyang mga isinusuot sa bawat laban. My gear consists of 3 parts. Dati mas madaming parts yan, pero over the years, kumonti na lang. Dati meron akong top, bottom, arm sleeve, outerwear, tapos may stockings, tapos yung socks, tapos yung shoes, and then na-refine ko na siya after 10 years. Just took me 10 years. Pero ito yung show ko na lang. Ito yung main body. So pag suot ko naman siya, ito parang yung bottom part niya talagang very short na shorts kasi ayaw kong sumabit kung saan-saan. Tapos, one piece na lang siyang ginawa ko kasi dati nakakatakot kasi nung naka 2-piece ako minsan pag tinaas ko yung kamay ko, medyo nakakatakot baka tumaas din yung shirt. So, yan, one piece. So, buong katawan covered. Tapos, on top of this, naglalagay din ako ng bolero. Medyo weird lang pag sinuot ko siya ngayon. Pero ganito. Tapos, I fasten it sa leg. Also, I think kasi yung shiny fabric, mas maganda siya makita pag nasa ring. Kasi, di ba, madami normally kaming lights, may spotlights sa ring, so makikita mo nagsishine pag gumagalaw ako ng ganyan. I'm proud to say na ako yung nag-design nito. Dahil maituturing ng veterana sa Philippine wrestling si Crystal, marami na ring mga Pilipina ang na-inspire na maging professional wrestlers, tulad ni Super P at Patricia Ligaya. 2014, 2015 po, nalaman ko na merong local wrestling dito at nagsimula rin ako manood. So, bale, napanood ko po yung debut match ni Napanood mo si Crystal? Yes, first match niya, nandun ako. Chichira kong malakas. Oo. Tapos, ayun po. Anong pakiramdam mo nung napanood mo si Crystal? Sobrang exciting kasi ayan na po, at the time, siya lang po yung babae. Before that, puro lalaki lang po yung local wrestlers natin. Nung nag-debut po si Crystal, kaya ang lakas ng hiyaw ko, kasi parang naisip ko, pwede na ang mga babae dito. Meron na kaming susundan na leader, kumbaga. So, kaya po after that, actually, nilapitan ko po hindi ko alam kung natatandaan niya. I do. Pero nilapitan ko po siya at sinabi ko sa kanya na gusto kong mag-training, gusto ko po sumali. Late ko na-discover yung mundo ng pro wrestling. Tapos si Crystal, pinapanood ko rin po siya noon sa YouTube po, kunyari sa mga documentary. So, si Crystal po, she's a very big inspiration sa a lot of Pinay wrestlers po ngayon. I would say na she opened a lot of doors for us. Kayo. Opo. Isang dekada ng pagsisikap para maabot at maisuot ang korona ng tagumpay. Yan ang tibay at husay ng ating mga Pinay wrestlers. It took me so long to get to where I am para nandito ako sa harapan niyo to say these things na kahit hindi ka pa magaling ngayon, pero kung gugustuhin mo at
pagtsatsagaan mo, magiging masipag ka. Sa kahit anong gusto mong gawin.